Praise the Lord. Again, dalaygo ng Dios sa walay katapusan. Alang sa tuang mensahe ning gutloa, dalhon ako kining usa ka topic nga atong pagauluhan og God's universal law. Ang sugo sa Dios alang sa tanang katawhan. Og teksto nato ani maigsoon, makita dinhi sa Book of Galatians, sulat ni Apostol Paul sa mga taga-Galacia, Kapitulo 6, unya, versikulo. Sugod sa verse 6 down to verse 10. Paul said, "Let him that is taught in the word communicate unto him that teaches in all good things." Verse 7, "Be not deceived, God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap." Verse 8, "For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption. But he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting." Verse 9, "And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not." Verse 10, "As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith." Ay soon, musbuna ko ang atong topic this morning is entitled, or rather this day, is entitled God's Universal Law. O atong tema niini is the principle of sowing and reaping. Ang balaod sa pagpugas o sa pag-ani. Sigutan ako maigsoon, tulo lang ka mga main points nini ato ang mensahe. Una, what does the text teach? Or rather declare. Secondly, what does the text teach? And thirdly, what does the text suggest? Una maigsoon, unsa may gideklarar sa mao nga teksto? What does the text declare? First, it declares that the giving is biblical. Gika-deklarar dinhi, gika-ingon dinhi nga ang paghatag is biblicanhon, biblianhon. Verse 6, Paul said, "Let him that is taught in the word communicate to him, unto him that teaches in all good things." Kanang word nga communicate diha maigsoon, that speaks about of giving, paghatag, pag-share. So ingon dinhi nga siya nga gikatudloan kinahanglan mo paambit, mo hatag ngadto kaniya nga nagatudlo sa tanang mga maayong butang. So gitudlo diri sa Bible mo igsoon or gideclare dinhi nga it's biblical to give. Napaygiyon ni Christ Luke chapter 6 and then verse 38, he said, "Give and it shall be given unto you." Hatag kamo og kamo sa pagahatagan. So mo nay gideclare sa mga teksto Lucas 6 versikulo 38. Ikaduha nga truth maigsoon nga itong makita dinhi sa atong first main point nga what does the text declare. Secondly, it declares that those who are taught in the word must give. Katong gikatudloan sa pulong, katong nakadawat sa mga mensahe gikas pulong sa Dios kinahanglan mo paambit ngadto sa iyang magtutudlo. That is in verse 6 again, Galatians 6. Paul said, "Let him that is taught in the word," siya nga gikatudluan sa pulong sa Dios, kinahanglan mo paambit ngadto sa iyang magtutudlo. Muna nga mga igsoon, ato nga makita dinhi, nga di lamang kay ang mga magtutudlo mo'y mo hatag sa pulong sa Ginoo, ang gikatudloan usab, in return, mo paambit sa mga butang material ngadto sa iyang magtutudlo. Ikaduhan ang makita nato diri sa atong main point maigsoon, no, nga sa mga gikatudloan sa pulong sa Dios kinahanglan mo paambit siya. Ikatulo nga truth mao kini nga the text declares that the laborer is worthy of his hire. That is in verse 6 again. "Let him that is taught in the word communicate unto him that teaches in all good things." Naigihatag nga illustration sa Bible maigsoon, no, nga just like for example,
kini bitang magdadaro. Naigiingon ni Apostol Paul dito sa Timoteo. Kamong mga nakasinati pagdaro, pagpanguma, sagad sa mga farmers basta tagas na ang ilang humay nga or rather mais nga tanom o niya limpyuhan pa usab na siya agi og pagyan na pug kabaw. Busalan ang babas kabaw aron nga di makakaon niya itong mga nagtubo na nga mga kamaisan. Unbiblical day na. Nga naman, let us see the verse. In the book of 1 Timothy chapter 6, if I have quoted rightly in this text. Unang Timoteo, kapitulo 6, rather 5, not 6, but 5. 1 Timothy chapter 5 and then verse 18. Yun din for the scripture says, thou shalt not muzzle the ox that treadeth out the corn. Dili mo pagbusalan ang baba sa baka nga nagagiok. Muna mo igsuon, biblical nga ang mga baka nga naghago kabaw, naghago sa daro ni ana nga mao nga daruhan siya although ang nagman kanya ang tao, pero siya ba yung naguyod anang siya tawagan na kanang pangguyod bitaw panglimpyos kasagbutan sa kaumahan. Kabaw ba ya or ang baka mo nang dili busalan daw ang baba. Mausab ba igsuon dinhi no nga kun ang baka nanghalan sa pagkaon, the same thing also sa mga magwawali magtutudlo. Mo na nga kitang gikatudluan sa pulong sa Ginoo matud pa ni mo syerta ngadto sa atong magtutudlo. So unsa pagiha pastor? First atong himduman maigsuon nga gisugo sa Biblia ang paghatag sa atong tithes and offerings. Diba? Dito sa daang tugon sa 12 kabanay sa Israel, ang kaliwatan lang ni Libay ang walay panulundon, walay inheritance. Di ka kita sa mapa sa Kanaan maigsuon nga doon na dito'y Levi. Wala. Na dito'y Issachar, Reuben, na dito Joseph, sakang Judah, pero wa kay makita ditong yuta nga gitawag og Levi. Gumikan kay ang mga Levites. Dito ra siya nanimuyo sa templo. Sila maoy mga kaparian nga nagdawat sa halad sa mga 11 kabanay sa Israel. So sa paghihas sila nga buhi, nabuhi sila pinaagi sa tithes and offerings sa 11 kabanay sa Israel. Even so, matod pa ni Paul sa 1 Corinthians 9:14, sa samang paagi, sila usab nga nagwali sa maayong balita, mabuhi pinaagi sa maayong balita. Munang biblical na siya, maigsoon. No? So, mani tulo nga kamatuoran under sa atong first main point, what does the text declare? Ikaupat maigsoon, mao kini nung the text declares that no one can mock God. Gideklara din sa Galatia kapitulo 6, versikulo 7, nga we cannot mock God. Matul pa ni Paul din be not deceive. Be not deceive. God is not mocked. Ang Dios dili na to mabiyay-biyay. Yes, pwede na to masupak ang pulong sa Ginoo, pero maigsoon na anay katumbas niya ng pagsupak na to sa pulong sa Ginoo. O sa may return niya na higala igsoon, no? Mga kastigo sa Dios. Manang di na to mabiyay-biyay ang Ginoo sa iyang mga pulong. What I mean is, di kita successfully makasukol sa Ginoo. Manang dunay warning din no? Ayaw pagpalimbong. Ang Dios dili ka biyay-biyayan. That is our first main point. What does the text declare? Secondly, atong ikaduhang punto mo igsoon mo kini, what does the text teach? Masabi katudlo nining teksto nga atong gipamalandungan diri sa Galatia 6 verse 6 down to verse 10. Una, it teaches that giving reaps blessings, no? Ikatudlo diri maigsoon nga ang paghatag mo resulta kinig mga panalangin. Kadi lagi nato mabiyay-biyay ang Dios unsa ato igapugas matud pa ni Paul din sa verse 7, whatsoever a man soweth, that shall he also reap.
Bisan unsa day gabuga sa tao iya kanang pag-anihon. Na remember nako maigsoon ba? Diri bitaw sa 1 Kings chapter 17. Basala ng whole chapter rin ha. Una mga hari 17. You remember nga dunay huwaw dito sa Israel ato panahon na sa time ni Elijah, Prophet Elijah. So tago siya dito sa Brook of Cherith, gipakaon siya sa mga uwak, no? Nga gisugo sa Ginoo. Inom siya sa sapa, tubig dito. Then huwawon sab. Nahubas ang maong sapa. O dito sab si Elijah gisugo sa Ginoo nga moadto sa usa ka babaeng balo nga mo'y moatiman kaniya. Nabta ni Elijah maigsoon ang maong babaeng balo nga kumkumog sa kaharina. Ningon si Elijah, pakan ako. Matod pa sa maong babae nga magluto ko nining usa ka kumkum nga harina o nya tangan niya oil, iyang lutoon aron humagkaon niya og iyang bugto nga anak nga laki. Mangaon sila og pagkatapos ana mga matay sila. Kaya wala may pagkaon. Pero matod pa ni Elijah, unahan ako pagpakaon, pakan alang ko. So ang babae mo igsuon, by the grace of God, ipakaon niya si Elijah. Og tungod ni adto wala na mahubsig harina ang iyang sudlanan. Ang punto dito mao kini. Nung kung ang usa ka tawo manggihatagon siya, ang Dios dili magpalupig maigsuon. Sila nga mga manggihatagon hatagan usab sa Ginoo. Mo nang sa Lucas 6:38. Gikutlo nako no, ni palang dugay. Kining maong nakutlo ba nako ning maong verse, Luke 6:38. What did Christ say in the verse? He said, "Give, and it shall be given unto you." Hatag o kamo paghahatagan. Good measure, pressed down and shaken together and running over, shall men give into your bosom. For with the same measure that ye meet withal, it shall be measured to you again. Hatag o kamo paghahatagan. Ang takos ko daw nga pinaugdo, sinansan, dinasok, nga imong igahatag, mubalik ka na kanimo nga mag-awas-awas. Mo nang Bible principle. Mo ni ang balaod sa Dios maigsoon. This is the universal law of God. Sugo ni sa Dios di lamang para sa Israel kundi sa tanang katawhan kini nga kun unsay ipugas sa tao yan ang anihon. Magin-ani siya magpugas siya mga maayong butang, moani siya nini. Pasahabat sa mga taong di buto og Ginoo, maghimo sila mga maayong butang higala, magkugi sila, mabuhi sila. This is God's universal law. So kinis Ginoo alang sa tanan. So muna ikaduhang kamatuoran sa atong ikaduhang punto, main point ato maikson. What does the text teach? It teaches that giving reaps blessings. Ikaduha, it teaches that one must not be deceived. Again, let's go back to Galatians chapter 6 and then verse 7. Mato pa ni Paul din ayaw palimbong. That's in verse 7. Be not deceived. Ayaw palimbong. Anong yun si Apostle Paul? Ano mo isun nga ayaw palimbong? Kay ang tao malimbungan magyod. Kaya na ay mga taong tiglimbong. No? So, again, Paul said, be not deceived. Mo ni ang gitudlo sa mao nga teksto, verse 7. Be not deceived. So, sa paghihan nga di ta dapat ma-deceive. Una, kaya dili ta magpa-deceive sa atong mismong kaugalingon. Tanawa ang verse 3. Galatians 6:3. For if a man think himself to be something when he is nothing, he deceiveth himself. Kaya kung doon na taong maghununa siya, nga he is somebody, nga sa pagkatunood, wa magyo siya inahot, gilimbungan lamang niya iyang kaugalingon. Jeremiah 17 verse 9, mato pa dito sa Ginoo. Jeremiah 17:9, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Ang kasing-kasing daw sa tao, kasing-kasing nako, apil di mo higala, malimbungon kini labaw sa bisan unsang butang. Mosa di ta magpalimbong ha. Daghang mga bana nalimbungan silang kasing-kasing nahigug maglain nga babay bisag minyo siya. Buhi pa yang asawa. Wa siya kabantay, gilimbungan niya iyang kaugalingon. And vice versa, napoy mga asawang yun ana. Hindi ta magpalimbong sa tong kaugalingon higala kaya nga tong kasing-kasing deceitful limbungan.
Usa pa kabutang nga dapat di ta malimbungan, di lamang sa kaugalingon kundi kinahanglan dili ta malimbungan sa mga daghang mali mini nga mga doktrina karong panahon na. Daghang mga nagtudlo maigsoon nga si Kristo dili Dios. Pero pertin daghan mga teksto sa Biblia nga magpamatuod sa pagka-Dios sa ato ang Ginoong Hesukristo. Kana lang unang Timoteo 3:16, very clear ang gingon ni Paul din ha. God was manifest in the flesh. Ang Dios na dayag diya sa lawas. Kisa man ang Dios nga nagpadayag diya sa lawas. Walay lain maigsoon si Ginoong Hesukristo. John chapter 1 verse 1 down to verse 14. In the beginning was the Word. Sa sinugdan daw mao ang pulong. Og ang pulong kauban sa Dios. Og Dios ang pulong. And the Word was God. Then verse 14, John 1:14. Og ang pulong nga maong Dios nahimong tao. And the Word was made flesh and dwelt among us. We beheld His glory, the glory as of the only begotten of Son. Now, mga igsoon, makita nato diri nga dapat di ta malimbungan. Ay mo palimbong. Na may mga nagatudlo nga si Kristo dili Dios o ilahan na nga katungod nga mutuan ng bakat nga doktrina. Apan kita dapat di magpalimbong. Very clear ang Bible ha. Sama sa gakahitabo karong panahon na sa kalibutan maigsoon ang atong paglaom mao kini. We are looking for that blessed hope and glorious coming of our great God and Savior Jesus Christ. Ang gasulti ana, gikutlo na ko na maigsoon ni sulti ni Paul nga to kang Tito sa Tito 2:13 nga malaomong gapaabot sa atong dakong Dios og manluluwas nga mao si Hesukristo. Daghan pa mga verses maison nga magpamatuod sa pagka-Dios ni Kristo. So daghan pa mga doktrina nga mali maison nga dapat di ta malibungan. In salvation, daghan nagtuoron ikaw higalang naminaw ni atong gatan-aw ni atong YouTube channel. Nagtuo ka nga maluwas ni imong kaugalingon pinagi sa imong good works, nalimbungan kaniya na sa imong kasing-kasing. Kung mo na gitudlo sa inyuha, sa inyuhang magtutudlo, dili na mao. Kay si Apostol Paul sa Efeso 2, versikulo 8, matud pa niya, For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. Sige na ni Paul ang mga taga-Efeso. Kay tungod sa grasya, kamo na nga luwas. Pinagis pagtuo. O kini hatag sa Dios by grace. It is the gift of God. Gasa na. Not of works. Klaro, no? Dili daw tungod sa mga binuhatan, aron walay si bisan kinsang magapasigarbo. Yet, daghang nagtuo nga ang tao, kuno sila maluwas pinag silang good works. No, it's not. It's only by the blood of the Lord Jesus Christ. Daghang pang mga false doctrines maigsoon. Isugutan niyo nato ni sa unahan, no, sa padayon nato pagtuon ri sa ato ang programa. Maabota sa issue about sa church truths, landmarkism. Daghang kay mga kamaturang ato makita di maigsoon. Pero di pa na kay di pa taron sa doctrines of grace, no? Guys, got sa ato nga programa din sa YouTube channel. So we must not be deceived by false doctrines. Kay lisod ba kay higalag ma-deceive ta sa mga doktrina sa tao. Nay doktrina nga mga doktrina higalang nga ang gabuhat tao lang. Marcos 7:7 matud pa ni Christ. Kawang lamang. That this is what Christ said, In vain did you worship me, teaching for doctrines, the commandments of men. Kawang lamang ilang pagsimba kanako, sanglit sa ilang pagpanudlo, ilamang gipakadoktrina ang kalagdaan nga hinimo lamag mga tao. Napoy mga doktrina higalang hinimo og iya sayawa. Unang Timoteo kapitulo 4 verse 1 hangtod sa unahan nga bersikulo. So napoy doktrina ng yawa pa sa una. Kanang dumilian ang mga tao sa pagkaon nga gihatag sa Dios. Gihimo nila nga ang pagkaon apil sa kaluwasan sa ilang kalag, which is wrong. Doktrina sa yawa na. So, mo ni ang kita nato nga ikaduhang kabaturan sa atong second main point, what does the text teach? Thirdly, it teaches that the value of perseverance. Gitudlo diri mo igsoon, no? Ang kamahinungdanon sa paglahutay. Tanawa ang Galatians 6 verse 9.
Let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Muna ang mga malutayon maigsoon, maog ito'y makadawat sa mga blessings. Mga estudyante nga galahotay bisang perting lisura, ning kamot yun nga makahubag eskwela. Unsa lay paagi buhaton, maayo ha, dili tong dinautan. Mamaligya, unsay baligya, dili baligya pug syebo ha. Balag, magsuroy-suroy da, alon lang yun maka-eskwela, makahumag-eskwela, tuon. Lahotay yun. Kini pong atong pagpangalagad sa Ginoo maigsoon. Di ta mo absin sa pagsimba kung natay problema. Daghan ra mga Kristohano nga kung na problema, mayroon nga, di lang sa ako mo simba, inila sa pastor nga naman, dako kong problema, maliigala. Muna hinoy panahon na, nga damortang mga lagad sa Ginoo. O atong isulti nga tos ng pastor, tabahin ko gampo niya akong problema. Hindi na tamo atong simbahan, hindi na makadungog o mensahe, gikas pulong sa Ginoo. So, ang paglahotay, nawalin ako dali sa atong YouTube channel maigsoon, ang kining spider, lawa ba? Laing tawag sa lawa, damang, no? Tama ba na? Sa saan mo nagkuha sa iyang paghimong balay, kapyot na sa mga payag, sa mga palasyo, bisag imo nang kuhaon sila, tanggalon ilang balay, abdag pila ka adlaw, balik na po sila. So naa sila, kanilang gitawag as the spirit of perseverance. Munang yung panipudri sa Galatia 6:9, dili ta magakalaay sa paghimog maayo. Kung ikaw higalan, nabatasan nimo ang paghatag sa ikapulo halad ug dapat ana gyud ug ang pagkamatinabangon nimo ngadto sa ubang tawo, bahala pa dayon na. Ay mong mainitong pagpangalagad siguro, buhatan na. Kay muani karana. Bible principle na higala. Sugo na sa Dios, mo nang mandato sa Ginoo. Mo nang kung unsa atong ipugas, magpugas tag maayo, muani po tag maayo. Magpugas tag daotan, mo po nang diri on. So verse 8 rather, for he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption. Muna ang tao maghimog daotan higala, maghimo siya di maayo, anihon niya na. Tingali ikaw karon na minaw ni itong programa na akay natay ginahimo nga daotan, mas maayo nga to nang isugid nga dos Ginoo din biyaan nato. Nya continue sa pagpaminaw ni ato nga programa din sa atong YouTube channel. Buhaton na to ang maayo padayon mga igsoon. Dili daw sa Acts 15:37. Ako ning basahon kadali ha. Buhat 15 bersikulo 37. 15 and then verse 37. Matud pa din And Barnabas determined to take with him John, whose surname was Mark. Si Barnabas, iyang gitinguha nga iyang kuyugon. Gikuyog niya si John Mark. Na iyahang pag-umangkon. Karon sa verse 38 maigsoon, ang hinungdan nganong nagbuwag ang dala ni Barnabas og ni Apostol Paul tungod ni ining John Mark. Kani si John Mark manggod, basahon nimo ng Acts 13. Sa ilang unang panaw, muli gikuyog ni Apostol Paul si John Mark sila ni Barnabas. Karon kay himbiya man si John Mark. Gibiyaan sila sa trabaho, balik sa agi si John Mark. Lagot si Pablo. Karon si Barnabas maigsoon, ang gusto niya dasigon si John Mark. Og dinhin ni si Apostol Paul, di si musugot. Resulta, di sa itong gibasa next verse, Acts 15:38, nag-away si Paul o si Barnabas tungod kan John Mark. Kay gusto ni Apostol Paul, rather ni Barnabas lagi, nga kuyugon lang gihapon to, dasigon. Kay siguro discourage si John Mark. Si Paul dili siya gusto. Kay mibiya si John Mark sa ilang trabaho, sa ilang kahago, sa ilang kalisod. Sa panahon nga galisod sila, gibiyaan sila ni John Mark. Pero tanawa mo isang say sulat ni Apostol Paul. There is a book of 2 Timothy. Si Apostol Paul maigsoon to anas presohan, nagwat siyang kamatayon dito sa Roma. Na siya'y tugon ni Timoteo. 2 Timothy, and then chapter 4. Matod pa niya. Verse 11. Only Luke is with me, take Mark. Dalha pagsiguro si Marcos, si John Mark, and bring him with thee, for he is profitable to me for the ministry.
Kay kapuslan siya pag-ayo dinha sa buluhaton. Pero hinungdan ba yan? Gaaway sila. Kinirabes Denmark. Ang punto na kung maigsoon ba ni? Nga, at sundog ko na itong spirit atong bahina si Barnabas. Nga si Barnabas maigsoon bisan og discourage na kaayo si Denmark, iya kining gidasig og literon napuslan sa buluhaton. Wala mawadig pagdasi, wadig paglaom si si Barnabas maigsoon, gidasig niya si Denmark despite sa opposition ni Apostle Paul. Then later on tanawa nahimong blessing si Denmark. Mga tayo mga kauban simbahan, kita mga parents, ato mga anak, kalaay sa pagpangalaga, atong dasigon, atong mga igsoon, atong mga parente. Kita mga membro, dasigon nato ubang mga kaigsunan nato. O atong pastor, discourage na kayo tungod sa kadako sa trabaho o sa daghang problema, yung ito bang atong, paibalo siya, pastor, padahiming nag-pray sa imuha, gapaminaw gid mi sa imuhang mga mensahe, pastor. Makatag na encouragement. Magwali ang pastor simbahan, maminaw ta, take note na to ang mga verses. Dili kay kung magwali ang pastor, magwali po tas lung tapad. O si tagtanaw ba sa cellphone diha, text. Mali na higala. Dapat ang atong himuon is mahimutang blessing ato sa ban. Padayon kita. Now, muna ito ikaduhang main point maigsoon, what does the text teach? Last main point na to. What does the text suggest? Unsa may gisugyot nini maong teksto? First, it suggests that we should be a giver. Gitudlo din atong gibasa maison nga teksto Galacia kapitulo 6, gikan 6 nga sunahon nga bersikulo 6 gyud una maison. Gitudlo din nga kinalan mohatag yuta. Nganong gitudlo na sa Bible nga dapat mahimutang giver. Kaya yung pa ni Christ sa Acts 20:35, it is more blessed to give than to receive. Sa tinuray lang higala sa may maayo. Tinawhanon nga pagkasulti. Excuse me. Tinawhanon nga pagkasulti. Asa may mas maayo? Mudawat ta or mahatag? Ikaw. Kung sa tinawhanon higala nga pagkasulti, ingon kita, maayo gitong mudawat, pastor. Lisod man magsigit hatag. Bitaw, mas mayo ang pagdawat. Pero sa Bible maigsoon, Bible principle, mas mayo ang paghatag. Kiblo ka nga tanawan ninyo. Proverbs chapter 11. Basa naman ito itong Lucas 6, no? Give and it shall be given unto you. Hatag, huwag ka mo paghatagan. Si Solomon. Gayon sa Proverbio kapitulo 11, versikulo 24. Ato pa ni Paul din rather ni Solomon. There is that scattereth and yet increases. Doon na day nagsabulak, doon na yung mga nagaitsa, nagahatag, apan nagauswag hinuon. Tanawa. Damor nga ang tao manggihatagon, damor siya makadawat. O mga butang gikan sa Ginoo. Damor nga mo spend time para sa Ginoo, damor nga tagaan patagdaghang panahon. Pero mayong gaita nga, inala sa pastora, di ko kusimbak, kaya wako'y panahon. Ang kuyaw da igala, kuhaan na tag panahon sa Ginoo. Di na kagawa sa balay kay nang hubag na itong tiil tungo sa arthritis. Di na atong simbahan. Bosa manggani kung samtang ligon pa ta, damortang mainiton sa pag-serve sa Ginoo. Kini ang paghatag. Verse 25. Narate 24 again. There is that scattereth and yet increases. And there is that withholdeth more than is meet, but it tendeth to poverty. Yung mga tao daw nga, sige lagtigom, pero abot hinos kawala doon. Kaya ang sekreto higala sa pagdawat og blessings na sa paghatag. Mo nang gi-suggest din sugyot diri magsuon nga we must be a giver. Verse 25. The liberal soul shall be made fat, and he that watereth shall be watered also himself. Grabe nga pagpanudlo sa Bible magsuon. Siya daw nga manggihatagon nga tao, mahimo siyang matambok sa mga panalangin sa Ginoo. Siya nga nagabisbis pagabisbisan usab. See? Ikaduha maigsoon mao kini nga it suggests that one should honor the word of God. Galatia 6:7 again. Let's go back to the verse. Galatians 6:7. So tayo ni Paul, be not deceived, God is not mocked. Ayaw palimbong. Ang Diyos dili may baby ay.
Muna kung sige sulti sa Bible mo igsoon, dapat atong tuuhan na kay tinuod gyud na. Labi na ng mga warning sa Biblia. Kung sa ganay mga warning sa bala ang kasulatan, ato nang batayan kay di ta magpalingog-lingog lang ta. Mga igsoon, kung siya ito ipugas, anihon ko na to na. Maghimog na itag binuang, manglimbong ganita, limbongan po ta. Mangisa ta sa ubang tao, isahan po ta. Mangaway ta sa ubang tao, awayon po ta. Speaking ng pag-away po, narabay mga tao ba yan, kusog kayo mangumidya niya, kung balosan ba yung kumidya, dahil kayo masuko. Kamu mga komedyante, expect mo og komedyahan po mo niya. Kung komedyahan mo, ay mo kusuko. Mayroon kayo mo katawa ba, makomedyahan ang uban niya, kung mabalosan ganit, masuko man di ay. So, man ikaduha nga, trust mo. Ikson under sa itong ikatulong nga main point. What does the text suggest? Ikatulo, it suggests that one should be spiritually minded. Tanaw ang Galatians 6 verse 8. Iyo din for he that soweth to the flesh shall also of the flesh reap corruption. But he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. Muna mga igsoon nga, maghunaw na ta sa mga butang spiritual ka natin ang blessings. O sa ingon ni Paul sa Romans chapter 8 verse 6. Ang panguna-una nga espirituhanon muhatod kaniyas kalinaw. Balay mo ng bersikulo na. Romans 8 and then verse 6. Let us see what did Paul say in this verse. He said, for to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Ang tao higala nga masinundanon, mutuman sa unsay gisulti sa Bible, makabaton gyud siya kalinaw. Ikatupat, it suggests that one should endeavor to do good. Kita maison, kita mga na-save by God's grace, giluwas ba yata aron nga maghimog mga maayong buhat. Di wa ta maghimog maayong buhat aron maluwas, kundi giluwas ta oras sa Ginoo aron maghimog mga maayong buhat. Og ato nang ipadayon. Tanaw ang verse 10, Galatians 6 verse 10. As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. Busa sa mabatunan ta ang kahigayunan, buhaton ta ang mga maayong butang ngadto sa tanang tao. Labaw na gyud sa atong mga igsuon sa pagtuo. Kining pagpaminaw niyo sa kining pagtuo nato sa Bible. Ayaw kalaay higala, ayaw. Nay mo discourage nimo nga kining Bible study makabuang na sagdi lang na sila. Nay mga taong way tuon-tuon sa Bible nga buang man. Nabuang sa gugma, nabuang sa bisyo, sa panang gikabuangan na. Pero kita maison dili ni kabuang ha, kundi kini atong pag Bible study makahatag nato ni mga wonderful blessings gikan sa Ginoo. Buhaton nato padayon ang mga maayong butang. 1 Corinthians 15:58 unsa to ingon ni Paul? Matupad dasig ni Paul sa mga taga Corinto. Therefore, my beloved brethren, be steadfast. Magmadasigon kamo. Magmalotayon kamo. Sa nasayran ninyo ang inyong mga paghagod diya sa Ginoo dili mahimong kawang. Lastly, my son, it suggests that one should grab the passing opportunity. Sa ingon ni Paul din matud pa niya, as we have therefore opportunity. Na remember, my son, dili ba tanang panahon opportunity ihatag ka nato. Hindi na tanan. May panahon maigsoon nga maundang mawala na. Samtang may pa atong lawas, padayon ta sa pag-serve sa Ginoo. Samtang naapatay means hatag ta sa buluhaton. O samtang buhi pa ta, kay once man ang taong matay, di naman siya katrabaho baya. Mo na nga by God's grace paningkabutan gyud nato makawali ta sa atong radio program diri sa atong YouTube channel. May pasayis nato ang Salvation Day kang Christ. Tungod kay time will come, maabot ang panahon ni galang di na konyo makita, siguro review na lang diri sa atong YouTube channel. Kadang programa nato sa radio recorded na lang, no? Pero ingon nga live nga ga-broadcast ta dili nga naman maabot ang panahon nga kwaon sa Ginoo kini akong hinulamang kinabuhi. So ako ning gipahimuslan. Ug ikaw sa higala, tiga ikaw karon pagka-masave, karon na panahon. Repent of your sins and trust Christ as your Lord and Savior. Then endeavor to continually serve the Lord Jesus Christ.
Ang Dios magapanalangin unta sa mga pulo, magapreta. Salamat Lord sa imong kamatuoran. Mag-bless ka unta nini. In Jesus name. Amen and amen.